spiritual maturity is an important message ini nga panahon na karon. Tungod kay daghan na mga kasimbahanan ang ilang mga members o ang mga katawhan sa Ginoo sa nagkalaing simbahan, kontento na nga sila makasimba sa Ginoo kaysa pagtugot sa Ginoo nga usabon ang ilang kinabuhi ngadto sa usa ka tawo nga mao'y gusto sa Ginoo. Maybe isa ka ani na nakunahuna ka nga fights na, okay na, basta kayo makasimba lang. Okay na, basta kayo present lang ko every Sunday. O basta kayo magpakita lang po sa simbahan, okay na. Pero kahibalo ba ka na Ginoo may gusto siya, labaw pa ni anang imong yun na muna? Kung may lang tagwo, lakaw. Ato na ba yung lakaw nga walay movement? Kung butikang po, umitawa ka na. Diba lakaw, tawa ka na? So may movement ka. So ang Testament, ang New Testament, gitawag ang Kristohanong kinabuhi nga paglakaw. So adunay movement, adunay paglakaw. And this walk begins with a step of faith when we trust Christ as our Savior. Katong panahon na ikaw nito, may ilang ang Ginoong Jesucristo as your Lord and Savior, diya sa imong kinabuhi, dito magsugod ang imuhang ginatawag paglakaw diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kung adunay paglakaw, aduna gayoy ito ka na, movement. O kay aduna may movement, aduna gayoy pag-uswa, pag-abanti diha sa imuhang kinabuhi, ingon nga Kristohanon. Ingon pa, human nimo tuoy si Jesucristo sa imuhang kinabuhi, dili lang dihataman. Ang kaluwasan is not the end. Nahuman ka makailang ang Kristo as yung Lord and Savior sa iyong kinabuhi, muhunong na ka. It's only the beginning. Masingayon ka nga. Ano mo ko'y Ginoo sa akong kinabuhi? Hindi na ako mahimong magmadaling anon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay na niya sa ako magsimbagot kung ay ngayon ka. Dili na mao. Tungod kay ang kaluwasan, it's only the beginning. Adunay gingon na work out your salvation. Ako anang klaro na, kailangan ng work out your salvation or work out your salvation or work out for your salvation or work out your salvation. Adunay kailangan. Kaya kung mayroon work out for your salvation, kailangan nimo magtrabaho para maluwas ka. Pero ang work out your salvation, luwas ka pero kinahanglan aduna kay pagkahimuan. Bali, gingon na ang kaluwasan is not the end. It's only the beginning. Ingon na Kristohanon. Sa diha na luwas ka, diha magsugod ang imuhang pag kinabuhi, paglakaw, o diha magsugod ang ginatawag spiritual life. Walang ayaw magsalit, nahuman ka na imong Kristohanon, wala na kayo buhaton, hindi na ka mo-akpo, hindi na ka mo-simba, hindi na ka mag-alagad, hindi na ka mo-basa sa Bible, kaya lagi, luwas naman ko, gusto mo nga ako limongon. It's only the beginning. Walking, sa kung nagkitingon din na involves progress. Ano na ba'y paglakaw? Ano na ba'y naglakaw na wala nilihok? Bisa galing magamit ka o tawag ka galing, treatment ba'y tawag ka na? Wala tuod kay maamot na lang magsakay, gamit ng treatment kay exercise na gym, hindi na. Ang gym pang paspas dagan na exercise. Wala kay maabot, pero may movement kami. Ano naman? Manihot may mga lawas, hindi mo makatiin. Ano galakaw ka? So dunay movement. Usang paglakaw involves progress and Christians are supposed to advance in the spiritual life. Ingon na usa ka Kristohanon, you are supposed to advance in your spiritual life.
Kinahanglan may movement, may paglakaw. Just as a child must learn to walk. Kita ba ng bata ninyo? Ha? Para makabalo siya mulakaw, mag-practice ko siya. Manang ubay, pag usugod na gani kung kulong ang bata, may tawag ka na. Kapit na siya mulakaw. Hindi ng kamang. Pag magkamang na siya, hindi na siya ano siya tungkol niya. Nasa ibang nita, basta ko, kamang siya. Kulit siya ng kahoy. Kamito niya ng yung kamot niya para makatukod ko niya tigil. Para malikod, nandun na maka-tindog siya. Andun na, sugod pa, baka siya sa katikang tumba, mulingkod, kaya dito ang mulakaw, kaya mahadlok. Lagi siya ginahimo. Andun na, udagan na nakuhon. Ikaw na po'y matagbaw kung ginukod. Ha? Kaya ato, mahadlok mutikang ng bata, kaliting bata na nag-practice sa kapag. Mahadlok mutikang. Yung ba, ibuhulog sa katikang bulingkod, mahadlok mulakaw. Mahadlok mo saka, kaya mas mahulog. Pero pag nakakatko na lakaw, saka, ikaw na po'y takto, ginukod, pinakita sa mga anak, saka, budagan, lukson, wala na akong na-experience sa mga bata. Kasi ato, lisod ko kayo mulakaw, alam natin mga sipata. Dagan-dagan, lukson. Now, tingnan pa, just as a child must learn to walk and must overcome mighty difficulties in doing so. Dili na anak ka, dali. Kita baka bata na pag katonyag lakaw na sa direkso. Pagkamang niya, nalitindog na lakaw, wala yun. Nao pa na yung mga difficulties, lisod pag-aay na para sa iyahan. Ha? Inana usab kita na mga Kristohano. We must learn to walk in the light. Sa dihan ng ahim, sa wala pa ka mag-ahim ng Kristohanon, ang imong life is lahig yun kaayo. Very worldly. Ano imong life, ha? Very worldly ang imong life. Secular kayo, imong pabahagi sa pagkakuhin mo sa kalibutan. Sa dihan na na-encounter mo si Jesus as the Lord and Savior sa imong kinabuhi. Hindi na siya mag-stay anang life ng old di mga life. Although, sa tusukod, pag ita pa kay struggle, anak. Kaya, alangan mo, pag ikaw ka sa imuhang old life ni mo, na-encounter mo si Jesus Christ, and then, pag mo na-encounter kay Jesus Christ, kay wali na ka, panghilyo na ka, dili pa na anak. Siyempre, nag-struggle ka, kay imuhang worldly life ni mo, ang imong old life ni mo, kanunay ito siyang mo bira sa imo. Ayaw din ha. Kay lakay man diya sa born again. Ha? Laay. Dili ta sa kalibutan. Kay laay diri lamig na kinabuhi. Enjoy diri. Dira kay kuan kaayo na sila. Kanang mga sukat mga PJ. Mga Killjoy. Dili ta. So kay struggle ka na. Ay nabalik ka sa kalibutan sa imong old life or mag-continue ka. And there are times na mabalik ka sa imong old life. Pero kung naa si Lord sa imong kinabuhi nimo, mag-struggle ka. While doing an old life nimo, mag-struggle gihapon ka kaya naman. Naano na si Jesus sa imong kinabuhi. Sumayon ka nga, ano mali ko maningan nimo. So muna, ngayon ni Jesus, ingon ni Paul, na ay panag-away diya sa sunod nimo, which is ang balaang espiritu o ang imuhang unod nun, lawas nun na kinaiyan nimo. Nabuot buhin mo aning mga butanga, ining old life, ining old things na ginahimo nimo. Walang imong spiritual life na naadya ang nag-fight sa imuhang lawas nun na kinaiya, tawhanan na kinaiya, kalibutan na kinaiya, na-fight po siya kay para makahimo ka sa mga spiritual things. Which is, ang pagsimba sa Ginoo, pag-worship sa Ginoo, ang pagbasa sa puno sa Ginoo, ang pag-ampo sa Ginoo, ang pag-alagad sa Ginoo. So, usapan na siya. So, nag-struggle pa ka. Pero kalang na-struggle, dapat adunay kay manilong anak. Samtang ako sa kabata, nag-struggle siya maglakaw, but later on, anak, nakapractice na siya sa paglakaw. Ingat ko na Kristohano, at first, mag-struggle ka, pero later, anak, makaingon na ka, namurag, hindi na, okay na ako Christian life na ako. At hindi na ko maibog sa kalibutan. Hindi na ko maibog sa akong own life na ako. Ano na siya? Ha?
Now, unsapon man, ang atong mensahe kay nasa kabuntagon, advancing to spiritual maturity. Now, how to advance in spiritual maturity? First, holding fast to the faithful word is the key to spiritual growth and maturity. Holding fast to the faithful word. Mahimo ka makaabante ya sa imuhang espirituhanon nga paghingkod. Mahimo mutubo ka, muhingkod ka spiritually kung ikaw maka-hold, magpabilin ka sa words sa Ginoo diha, sa words sa Ginoo nga diha mao isusi sa imuhang pagtubo diha sa imuhang espirituhanong kinabuhi. Ang hinungdan nga nung mukhang aka diha sa pag-alagad sa Ginoo, it's because kay dili nugot ka kahol sa word sa Ginoo. Pag ingon sa word sa Ginoo nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala kang gasalig ang word. Nadi mo siya nga, unahang pagpagita, ginarian sa Diyos, sa dunya, pagkamataro, kung ang tanang mga butang, itadugang niya kanimo. But the problem is, ang word, pero ang imuhang pagsalig, kulang. Ang word, ingon ang word na seek ye first the kingdom of God. Pangitaan ang ginarian sa Diyos, kung niya pagkamataro, kung ang tanang mga butang, idugang niya kanimo. Pero ang problema, kabalo ka nga mo na ang word sa Ginoo, pero nagaduha-duha ka, kaya ba na ako isalig ang ako ang tibuok nga pagsalig nga unahon na ako ang Ginoo? Kaya para maangko na ako ang tanang mga buta. Pero dili inamin na ito. Wala kay tayo sa Ginoo. Iuna nimo ang gusto nimo kaya ang imuhang tawhanon na kinaiya, maumay din patigbabaw ang kabalaga, ang kahatlok, na basi muwadaan ka, mahugdan ka, basi wala na kay kwarta, muwadaan ka trabaho, kaya hindi ko na ang tunaw mo. So, na instead na mu-advance ka sa inyong spiritual growth, hindi ka maka-advance. So, mahimo lang, maka-advance ka sa inyong spiritual growth, maka-move ka kung madaog ni mo na struggle sa inyong kinabuhi. Mumalik ang struggle nimo. Kung sa ako na mag-stay ka sa word, o sa ako na mabubuhi ka sa inyong sa word sa Ginoo. Usually, pag bubuhi ka sa word sa Ginoo, dili ka musalig sa saan sa Ginoo sa imo nga. Wanang nag-struggle ka, usually, pabilin yato ka sa imong own life. Kaya kulang mapagsalig sa word sa Ginoo. Ingon pa ang Titus chapter 1, verse 9, he must hold fast to the sure and trustworthy word of God as he was told it. So that he must be able both to give stimulating instruction and encouragement in sound doctrine and to refute and convict those who contradict and oppose it. Kasi daw, he must hold fast to the sure and trustworthy of God, trustworthy word of God. Kinahanglan mo, hold ka, bunite ang word sa Ginoo. Pag nag-ingon ang Ginoo sa imo, I will never leave you, nor forsake you. Bunite na siya ang word. Ingon ang Ginoo sa Hebrews 13:5, ingon niya dira, dili ko ikaw pagabiyaan, dili pagkakalikdan. Bunite na nga saan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagsaan na sa imo, na dili ka niya biyaan, ni dili ka niya kalikdan. Kaya problema ang pag-hold sa word sa Ginoo. Kaya dili ka kasalig sa saan sa Ginoo. Tinundumi. Adili lang ang Diyos kay magmakon. Justisya. Kung dili, Diyos usap siya mga tinumanon sa iyang masahan. Pag-ingon niya, I will never leave you nor forsake you. Iyahan niya puhaton. Dili ka niya biyaan. Dili ka niya kalikdan. Muna ang imong daugon nga struggle, usawo nimo mag-stay kasi ang word. Usawo nimo nga mag-hold ka. Usawo nimo nga bunitan nimo ang iyang mga sakay. Dahil dito sa atong kaminyon, ay mga struggles tingali na inyong sinati. Asulayon niya na siya in yung relationship. Pero ano nag-stay po mong doha? Because nag-hold mo sa inyo sa at sa usap-usap.
Labi na ko, nagsaad ba tubangan sa Ginoo, gisumpaan niya tubangan sa Ginoo. Makamatayo rin, makabulag sa inyo. Bisa dagang struggle in your relationship. Pero tungkol kay may saad mo, ginahul na sa masaad. Mana mo stay ka sa iya. Okay, doon naman kay gigulitan niya saad. Hindi ka niya. The same po na sa word sa Ginoo. Kung mayroon ang Ginoo sa inyo, I will never leave you. Gulitin ang nasaad. Dili kanya biyahan, dili kanya pagkatalikdan. He must hold fast to the shore. Asigurado o kasaligan na pulong sa Ginoo. Naya gitudlo kanimo. Ha? Hindi mo doli ang makadasig sa imo. Ikaduha, having unwavering faith. Having unwavering faith. Gusto itong ganina? Holding fast the faithful word is the key to spiritual growth and maturity. Second, having unwavering faith. Pagbaton o dili matayo na pagtuo. Dili mausap-usap na pagtuo. Ano man ang pagtuo na usap-usap? Kuya. Matayo. Gamay lang na problema, matumpa, mabulo. Now, although there is much in Scripture we don't understand and may not like it, but the proper response is to rest assured that all of God's Word is trustworthy. Kung mabasa ka sa Word sa Ginoo, dili mo usahay masabtan, dili pa dito usahay ganahan. Ano man? Sabi na, kaya tulog sa imo, buka po na po aning ang word ko. Or ganun, like it. Labi na, ang word sa Ginoo kay igpon ang imuhang ego ni mo, igpon ang imuhang salak ni mo, hindi yung kalalahan. Welcome. Thank you, dear. Labi ito. But no matter what, ganahan magkaudili. Ang word sa Ginoo is, trustworthy. Kasalitan. Dili ka dapat magduwa-duwa. Dili ka dapat mag-doubt sa words ng Ginoo. Okay, ang words ng Ginoo is trustworthy. So, having unwavering faith. Minsan makayon ka, lisod kayo. Pero pinahanglan ni mong tuhan. Masaya ko ni Jesus Christ. Kaya ka, uyok niya mga disipulo. Ingon niya, sultihan ko mo. Kung aduna ka mo'y pagtuo sa bisan sama kagamay sa liso sa mustasa, baka ingon ka mo. Ianong bundukan, ianong bukira, ang balhin dito sa dagat. Hindi, imagine. Hana daw, kagamay niya mong pagtuo sa liso sa mustasa, pero makahito ka, pagsubo ang bukira, ang balhin dito sa dagat. It's impossible. Pero ang gusto ipabot ni Jesus Christ sa iyang mga disipulo, mao kini. Ayaw pagduwa-duwa sa imong pagtuo. Liguna ang imong pagtuo. Kaya naman, ang liso sa mustasa, gamay lang na siya. Kita ka liso sa bugos. Gamay pa na siguro siya kung wako na siyo. Ang liso sa mustasa. Pero kung ka na imong itanong, kung ka na kuturok, mahimo ka na siya usa at ako kaayong kahoy. Kita nakagdara, kita na siguro kagyakal, akito ng mga kahoy na sa nasa, katulog ka tao, katulog ka tao, ka ng mga karaan ng mga kahoy. Inaanang ng mustasa, mahimo siya usa ka dako ang kahoy, naggikan sa usa kagamay ng listo. Manaingon ni Jesus, kung doon na kay pagtungkol sama kagamay sa liso sa mustasa, makahimo ka sa pagmando na ng bukira o nyana nga bundok na balhin dito sa syudad o balhin dito sa dagat. Oh, can you imagine? Ang masabot niya na is ayaw pagduwa-duwa sa imong pagtuo. Anong tinunuod na pagtuo? Kaya ang words na Ginoo kasalikan. Now, applying Scripture to our lives. Kinahanglan i-apply nato ang pulong sa Ginoo. Ingon pa diriya. Biblical truths are not just the foundation for our beliefs, but the message in our hearts and minds, on our lips and before our eyes. If you want
pure lives, we must fill our minds with the purity of God's Word. Kung sa ang Word sa Ginoo, murag nagkagulihan na ba? Ang biblical na kamatuoran, di man kini siya foundation kuno daw sa ato ang pagtuo. Apan kini sa kami mensahe diri sa atong kasing-kasing, sa atong una-una, sa ato ang ngapil, o diha tubangan sa atong mga mata. Na kung gusto daw ta o putli nga kinabuhi, kinahanglan punon nato ang atong hunahuna sa kaputli sa pulong sa Ginoo. Kay walay natin ko counter sa ato ang kalibutan na tingog. Lustful desire nato, worldly desire nato. Wala lang mo counter niya na para malupig niya siya is the word of God. Walang imo una-una, instead puno nimo og mga kahilayan, diliha si una-una. Kung ano nag-work sa Ginoo, para wala na iluga kahilayan diya sa imo una-una. Puna sa word sa Ginoo. Para wala na iluga diya ang kapalaka sa mga utang, mga bayronon. Puna sa word sa Ginoo. Kaya kung na kay utang, bubalaka ka sa imo, bayron sa imong utang, wala kay may mo. Sabi na buwa kay kwarta. Ulat lang nga mga kwarta ka. Nabayaran na na. Sige, kung una-una, adlaw, gabi. Masayo. Masayo kung kakulot imong aktang. Bata pa yung edad, pero imong aktang, mga nag-dubligo na imong edad. Kasi mo na muna. Ano po dyan? So parang walay space na ang kaaway na ibutang na sa una-una. Kung as word sa Ginoo, para iyang ikik, sipaon ang mga negative na mga thoughts, mga worldly thoughts, mga kalibutanon, mga yawanon, mga kahilayan na mga una-una, di na kasulod sa imong utok, kaya napulo siya sa word sa Ginoo. Ano yung sekreto dra? The danger we face is the subtle influence of the culture. Kini ang